pamamagitan ng banal na Espiritu na nananahan sa akin. I am always victorious. I am untouchable. I am undefeatable. I am always victorious. I am unreachable in the sight of my enemy. No sickness shall bound after me, because Jesus Christ, by the power of the Holy Spirit, live inside of me. In the mighty name of Jesus, every doors of victory, good news, good health, provision, miracles, favors, in the mighty name of Jesus, it's always my portion. Glory, honor, and praises belong to King Jesus. And everybody say, Amen. Panginoon natin ang Diyos sa buhay. Hallelujah. Hindi na tayo maupo in the presence of the Lord. Hallelujah. Glory to Jesus. Now, that word of declaration na dineklara natin, family, believe it. Sino yung mga naon nandito kanina? Sabi ko kanina sa Proverbs 18:21, okay, di ba? Life and death is in the power of your tongue. At kung anong lumalabas dyan, kakainin po natin yan. Yung mga declaration natin, dapat yan ang mga lumalabas sa atin, sa ating bibig. Amen, amen. It doesn't matter ano man yung sitwasyon natin. That's why, kapag naging makapangyarihan ang salita ng Panginoon sa inyong buhay, dito lamang mararanasan yung totoong kagalingan. Kulang po ang 1 hour, 2 hours para i-emphasize ko sa inyo ang buong Biblia, pero I can summarize it just in one verse. Amen. Amen. John chapter 13 verse 34. Okay, sa mga first time po family, ang Jesus the Alpha and Omega Ministry, hango po ito sa Revelation 1:8, na kung saan sinabi ng Panginoon, I am the Alpha and Omega, the beginning and the end. Says the Lord that I am, who He is, who was, and who is to come. Babalik si Lord. Dapat pagbalik ni Lord, hindi tayo matagpuan ni Lord na parang umiyak, na parang kawawa. Lord, pagalingin mo ako. Lord, parang minsan Diyos pa tayo kasi inutusan natin ang Panginoon na pagalingin tayo. Don't you ever know that you are powerful? Lahat binigay na ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak. Amen? John 13:34. Alam niyo kung bakit, family? When God the Father ibinigay niya yung bugtong niya na anak, yun po yung kasagutan ng lahat ng mga katanungan natin. Yung mga katanungan na bakit hindi ako gumagaling, bakit ganito yung kalagayan natin. At lahat ng yun, akala ng mundong ito wala ng pag-asa. When Jesus died on the cross, pero dahil sa katuparan ng propesiya, kailangan mapako si Jesus. Amen. At nung namatay siya sa cross, wala pong pumatay sa kanya. Ibinigay niyang kusa yung kanyang buhay. Bakit? Bakit po, family? Dahil walang kakayahan ang sinuman. Kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang tao, kahit ang diablo, walang kapangyarihan patayin ang Diyos. Amen. Amen. Kusa niyang ibinigay ang kanyang buhay. Nung sinabi ni Jesus, the last 7 word, Father, forgive them, for they do not know what they do. And He said, it is finished. Huminga siya ng malalim, naputulan siya ng hininga. And He said, one of the last word, into your hands I commit my spirit. Because He believed, on the 3 days, He will raise up again. Amen.
Amen. On 3 days, when He raised up again, nakita ng kanyang mga disciple. 12 disciple, lahat yun ang patotoo. In 40 days, marami siyang pinakitaan na siya ay totoo. At yung kanyang muling pagkabuhay, it's your victory. Amen. It's my victory. It's your victory against sickness, against blindness. Pero mapalad tayo. Sabi sa Bible, Matthew chapter 5, mapalad ang taong dukha na ang nakikitang pag-asa ay ang Diyos na buhay. Hallelujah, Jesus. Amen. Maraming hindi nakakakita niyan. That's why yung mga Pariseo, yung mga matatalino, may alam sa Biblia, hindi nila nakita ang katotohanan. Amen. Hindi nila nakita na yung isa na sa harapan na nila. That's what they are blindness. Pero kung tayo po yung tinatawag, tinutukoy ni Lord ng mga dukha. Kung dyan sa puso ninyo, mag-ahari ang pag-ibig ni Kristo. Okay, sabi sa John 13:34, so now, I'm giving unto you. Ayan, ito na. Kabuuan. Dito. A new commandment. This is the new commandment. Love each other. Just I have loved you. Amen, amen. You should love each other. Love one another. That's why, kung sa pamilya natin, merong sakit, merong kapasanan, love them. Feed them. Amen. Ipig mo ng salita ni Lord. Walang makapagbabago sa tao kundi salita ng Panginoon. Amen. Even me, before ako naging pastor, I am a seaman. Naranasan po maraming kalukuhan. But only the Word of God changed my life. At the age of 30 years old, that is my turning point. Amen, amen. Pero before that, ang dami kong naranasan ng kalukuhan. Maranasan mga bisyo. And I don't even know that one day, gagamitin ako ng Panginoon bilang pastor. Hindi ko po, ayaw ko magsalita sa harap. But the moment na nakakakita po ako, Lord, may pag-asa pa ba ang taong yan? May pag-asa kung magpapagamit ka. Sapagkat maraming bulag sa katotohanan. Amen. Amen, amen. Amen. Ito yung buod, family. Ito yung buod. Because God Himself is a God of love. From Genesis to Revelation, it's about Jesus Christ. Anong ipinakita ni Jesus Christ? Pag-ibig. 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 Amen. To the point na kaya niya hugasan yung paa ng kanyang disciple. Amen. Sabi ng kanyang disciple, Panginoon, huwag mo hugasan ang aking paa. I'm not worthy of it. Pero anong ginawa niya, hinugasan niya pa rin. Sabi ng kanyang disciple, kung pwede, hugasan mo ko mula ulo hanggang paa. Amen. Pero hindi ginawa ni Lord. Ito ang kailangan hugasan, yung paa natin. Dahil nakapatong tayo sa lupa na ito, na punong-puno ng mga curse. Dahil ang lupang ito, very curse na po yan. Amen. Amen. Every time, kahit after nito ng pagsamba, paglabas dyan, pwede kang magkasala. But the moment na isinabuhay mo yung pag-ibig, sabi sa Bible, love covers multitude of sin. Hallelujah! And love is kind. Love is patient. Amen. 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 Kung gusto nyo totoong kagalingan, prophetic understanding, you need a lot of patience. Hallelujah. Amen. Naalala yung istorya ni Jairo at yung 12 years na dinudugo, sabay yung sequence. Dahil si Jairo, meron siyang 12 years old na anak, dying patience. Nung narinig niya si Jesus nagpapagaling, pumunta siya doon. Si Jairo po, isang mayaman. Isang mayaman po siya. Nung nakita niya doon, nagpapagaling si Jesus. Pero at the meantime, there's a lot of crowd at sisiksikan dahil maraming sumusunod kay Jesus. Merong 12 years nang dinudugo. Just imagine 12 years. Amen, amen. Kaya sa Biblia, walang instant miracle. Di ba? Walang instant miracle. Yung 12 years na dinudugo, 12 years na naghintay. According to the Bible, marami na siyang napuntahan. Marami na siya napuntahan, naubos ang kanyang yaman. Hihintayin pa ba natin yung family? Huwag natin hintayin. Mas
walang nararamdaman. Amen. At higit na masarap magpuri. Out of pain na nararamdaman nyo, still you are praising the Lord. Ano yung tatlong words na binanggit natin kanina? Okay, sa mga nauna kanina, declare with me. Again. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise the Lord. That three words na yan. Paunin nyo yan, pag-uwi nyo. And then next Sunday, isa po kayo sa magtitisipay dito. Amen. Because that words, when I came to Talhay sa majors natin, alam niyo po doon, yung mga may edad doon, hindi uso doon ang senior citizen. Mga junior citizen sila. Amen. Amen. Kasi, pag may nararamdaman yan, uy, masakit ang rayuma ko. Hindi mo maririnig sa kanila yan. Thank you, Jesus. Mamaya yan, straight na maglakad. Amen. That's kind of attitude of a true Christian family. I tell you, you will never be the same again. And I open John 14:6. Okay. I want to give you very popular verse in the Bible, but will enlighten our understanding. That's why here in Jesus, the Alpha and Omega Ministry, we are moving in prophetic healing and deliverance. Amen. We are unleashing the truth behind the Bible. Kasi marami tayong naririnig na salita. Parang skip point lang natin ang Bible. Amen. Okay lang maging mahirap, basta para sa Diyos. Ayaw ng Diyos na maging mahirap. Ayaw ng Panginoon na walang laman ang bulsa natin. Actually, pag kulang ka sa financial, may karamdaman, prone po yan sa mas marami pang kasalanan. Pero pag marami ka namang pera, prone din yan sa kasalanan. Kapag hindi mo inilaan yan sa tamang paraan in the ways of Christ. Amen. Amen. John 46. Everybody, sabay-sabay po tayo. Jesus told him, ako ang daan, ang buhay, katotohanan. Sabi ng Panginoon. Sabi ni Jesus, wala sino man sa inyo, kahit ikaw pastor, kahit ikaw prophet, kahit ikaw, hindi ka makakapunta sa aking Ama, kailangan kang dumaan sa akin. Amen. Minsan misunderstood po family ang verse na to. Minsan iniisip na to, mangyayari ito in the future. Amen. Pag namatay na ako, dahil I believe in Jesus, makakapunta na ako sa Ama, sa langit. Wow! Hallelujah. It can happen today in the present time. Amen. 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 This is for today. That's why the Bible says the Lord's Prayer declaration. Ano po sabi doon, family? Let your kingdom come on earth as it is in heaven. Pag-ascend ni Jesus into heaven, ipinagkatiwala niya sa atin yung authority dahil you are powerful. That's why this verse, you can experience it in the present times today. Amen. I am the way, the truth, and the life. I am the way. Naguguluhan ang inyong isipan. Sabi ng Panginoon, I am the way. Lord, may sakit ako. I am the truth. Amen. Hosea 4:6. For my people are destroyed for the lack of understanding. Hindi sakit ang sisira sa'yo. Hindi kahirapan ang sisira sa'yo. Lack of understanding, knowledge about the Bible. And that's why the Bible says, I am the truth. The more na nalalapit ka sa katotohanan, the more na nagiging enlightened ka. And the more na nagiging enlightened ka, I tell you family, makikita mo mundong ito, sobrang ng sama po talaga. Amen. Because many, all of us, most of us, practicing idolatry. Idolatry. Amen. Either we like it or not, we are practicing idolatry. Colossians chapter 3 verse 5, Tagalog version. Hallelujah. Colossians chapter 3 verse 5. Kaya dapat nang
tiapid, kahalayan, mahalay na simbuyo ng damdamin, Amen. masamang nasa, at kasakiman ng isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Amen. Next verse, 6. Dahil sa mga ito, tatanggap ng parusa ng Diyos ang mga taong ayaw pasakop sa Kanya. Verse 7. Kayo man ay namumuhay din ayon sa mga pitang inyo na iyon nang kayo'y pinaghaharian ng mga ito. Okay, yung mga pinaghaharian ng mga ito, ano yun? 8. Hallelujah. Thank you, Jesus. Ngunit ngayon, itakwil na ninyo ang lahat ng galit. Sino may galit? Huwag na tayong magkunwari. Minsan may galit tayo. Amen, amen. Okay, pero dapat today, mawala ng galit. Kasi pag na-receive nyo ang miracle, sundin nyo lang ito, tuloy-tuloy ang kagalingan. Because the moment of God, as I declare, when I lay hands unto you, you will be healed. Tanggapin niyo po yan. Kahigpitan natin ang pananampalataya natin. Okay. Hallelujah. Buod. Sino may buod? Okay, no one exempted. Minsan may buod tayo. Sama ng loob. Mas lalo na. Iwasan na ninyo ang mga panalangin na ito at malalaswang pananalita. Amen. Ano yung malalaswang pananalita? Mga PI. Di ba? Akala nyo lang, ganun lang yung malalaswang pananalita. Pero pag sinabi mo, tinanggap mo yung sinabi ng doktor, ma, meron kang sakit na diabetes. Meron kang cancer. Kawawa naman ako. Di ba? Minsan ng doktor nag-withdraw sa atin. Dahil pinaniwalaan mo yung sinabi ng doktor, ikaw mismo nag-withdraw ka na sa sarili mo. Totoo nga. Tapos kinumpar mo pa, nag-blood sugar ka pa. Mataas nga. Tapos advice sa'yo ng doktor. Ang sabi ng doktor, mother, walang namamatay sa diabetes. Pero sa komplikasyon ng diabetes, ayan. Kaya dapat i-maintenance mo to. Maintenance. Ang maintenance. Habang buhay ka, maintenance. That's why, for my people are destroyed for the lack of understanding, lack of knowledge. Walang salitang diabetes sa Biblia. May nakita kayo? Wala. May diabetes ba doon? May cancer ba doon? Wala. Ang Biblia, ang tinuturo niyan, kagalingan. That's why, ito dapat ang makorek sa isipan natin. Amen. That's why sabi sa 8 kanina, tanggalin na ninyo ang galit, buod, sama ng loob. Mamaya po, i-renounce natin yan. Diba? Minsan, madalas tayong magsabi, hala, sa lahi kasi namin ito. Ayan. Ayan. Sige, paniwalaan niyo yan. Talaga magmamanifest ang high blood sa inyo. Sa lahi kasi. Diba? Ikaw mismo ang nagbibigay ng curse sa sarili natin. That's why today, putulin natin. Dapat tayong nandito. Kayo yung na-enlighten. Amen, amen? Kayo yung na-enlighten na dapat in this generation, maputol yung mga curses. There is a generational curses na tayo mismo yung nagpapatuloy. Kaya ingat sa ating mga bibig. Amen, amen? Palapakan po natin ang Diyos na buhay. Oh, glory to Jesus. Are we excited, family? 1 Corinthians chapter 15, verse 33. Can we open? Pwede pong Tagalog version. Huwag kayong paloko. Ang masamang kasamay nakakasira ng magandang ugali. Ano yung binasa natin kanina? Okay. Mag-ingat tayo sa ating mga hindi magandang pag-uugali. Di ba? Kasi nagiging hindrance yan. Receive mo na sana ang healing. Naudlot pa. Di ba? Kaya mamaya magre-renounce tayo. Okay. Ingat po tayo sa ating mga kasama. Ibig sabihin, kung ang lagi mong kasama sakitin, sigurado ako masakitin ka rin. Kung ang kasama mo may itin ang ulo, one day magiging may itin ang ulo ka rin. Kung ang kasama mo chismosa, sure po ako, magmamaritis ka rin. Aba, minalala na kayo ha. Pero kung ang kasama mo, ako
ministry, sa social media, every day there is a healing. Every day there is a miracle. One day, ikaw na may karamdaman, may sakit, magpapagaling ka rin. Amen. Because the word of God in Matthew chapter 10 verse 7 to 8, for the kingdom of God is at hand. Heal the sick, cleanse the leper, raise the dead. Hindi ko pa po naranasan yun. Pero meron akong pinanalangin na dalawa. But by the grace of the Lord, hindi rin nabuhay. But, gumawa ko ng paraan. Pinanalangin ko pa rin. Pero when it comes to healing, marami na po. Ginamit po nito ni Lord ang aking mga kamay. Ibig sabihin po, family, Matthew chapter 10 verse 7, inuutusan tayo ng Panginoon na magpagaling. Diba? Sabi sa James 5:14, ano sabi ng family? If anyone's among you have sick, kung sino man sa inyo may sakit, can be open ko? Okay? James 5:14. Kung sino man sa inyo may sakit, go for the elders of the church. Amen. Yung testament po yan, ha? Ganun po doon sa time ng mga apostol, time ni Jesus. Yung mga naniniwala kay Jesus, pag mayroong may karamdaman, saan silang pupunta? Sa mga disciple. Di ba? Okay. Kung kayo man ay may sakit, patawag ninyo mga pinuno ng iglesia upang ipanalangin kayo at pahiran ng langis sa pangalan ng Panginoon. Okay, hindi yung langis ng albularyo, ha? Okay, hindi po yan sa Panginoon. Don't you even know, pag kayo mahilig pumunta dyan, lalo kayo mga first, I tell you po, family. Bakit? Kasi ang utos ng Panginoon, magpagaling tayo. Di ba? Kaya dito, stay connected. Hindi lang ngayon. Taas ang kamay ng first time. Okay. So, hindi lang tayo ngayon magkikita. Make a way. By the grace of the Lord, by the power of the Holy Spirit, gagawa ang paraan sa Holy Spirit na kayo ay makapunta ulit dito next Sunday. Because every word na lalabas sa akin, magpipit ng soul nyo. Kung dati po, pamilya, isang ordinaryo akong pastor. Di ba? Pero marami sa mga member kong before, sa dati kong gawain, sa dati kong church, ang dami mga may sakit. Umiyak po ang puso ko. Sabi ko, para akong pastor na lang magawa. At the moment, tinawag ako ng Panginoon sa Jango. Sabi ko, Lord, pwede rin pala akong gamitin mo. Amen. I'm not saying lahat kayo gagaling. I'm not saying lahat kayo. What I declare is lahat kayo magaling na. Kung na-absorb niyo yung lahat ng mga sinasabi ko. Hallelujah. Amen. Palapakan natin ang Diyos sa buhay. Hallelujah. Kung sino man sa inyo may sakit, patawag ninyo ang mga pinuno ng iglesia upang ipanalangin sila. Okay, this is what we call today the pastors, the bishop, the teachers, the fivefold ministry, teachers, pastor, evangelists. Sila po dapat. Pero ngayon anong nangyayari? Tayo may mga sakit sa tayo pumupunta. Doktor. Di ba? Yung doktor, pag nagkasakit, saan sila pupunta? Doktor din. Dati ba mayroong doktor? Wala. Pag sumakit ang ulo, anong naiisip natin? Gamot. Dati ba mayroong gamot? Wala. Di ba? That's why before, ang hahaba ng buhay nila because we know the principle of God. Last 400 years ago lang ang medisina, ang modern medicine. At yun yung nakakapig ng isip natin. Kaya pag sumakit ang ulo, aroy, isip agad si Dibol J. Kasi gusto natin ng instant. Dapat, ito family, pag sumakit ang ulo mo, hingi ka ng tawad sa Panginoon, Lord, sorry. Ano gusto mo matutunan ko? Amen. Patawarin mo ko. The moment na nagpakumbaba ka, here, only in Jesus, the Alpha and Omega Ministry. Sabi ko, Lord, kakaiba ang gawain na to. Saan ka nakakita ng church na hindi nagpa-practice ng medisina? Saan ka nakakita ng church, only anointing water? Yan yung pinakagamot, pinaka-maintenance natin. Walang bayan. Amen? Amen. Maniwala ka lang. Kasi
Habang mo uminom, lalantak ka na para malaman. Ang hangin, gamot yan. Merong nasa hospital na yun, nagbabayad ng oxygen. Ikaw na humihinga ngayon. Although minararamdaman ka, hindi nakakakita, pero humihinga ka. Ano yung principle natin, family? In everything, give thanks. 1 Thessalonica chapter 5, 16 to 18. Basahin niyo po yan pag-uwi ng bahay. Rejoice! Pray without ceasing! In everything, give thanks! Yung hininga mo, pasalamatan mo. Miracle po yan. Saka lang tayo magpasalamat. Uy, punta tayo doon sa ano. Kasi nabalita ako, there's someone who invited us. Kasi doon si Chao. Chao ba yun? Merong Thanksgiving package. Yes, this is the grace of the Lord. Someone will sponsor to us. Pero ang gusto ng Panginoon, hindi lang tayo mag-bless physically, kundi mag-bless tayo spiritually. Amen, amen. Palagpakan natin ang Diyos ng buhay. Okay. That's why yung understanding, wisdom na inihatid ko po sa inyo, family. Sino ang babalik next Sunday? There's a challenge. Kulang ang time natin to fit all the understanding mo. But if you really continue, I tell you po, kung yung 12 years old, 12 years ang tinutugo, 12 years siyang naghanap ng paraan para gumaling. Dahil wala na siyang opsyon. Wala na siyang opsyon. Nabalitaan niya, nandoon si Jesus nagpapagaling. Mahawakan ko lang yung laylayan niya, gagaling ako. Wala nang opsyon. Ang tao pag may opsyon, sariling kaparaan na yung gagawin natin. Amen, amen. Pero kailangan niya ng patient dahil si Jairo, habang pinapagaling ni Lord, yung 12 years old, because there's a lot of conversion out there, si Jairo, kasi yung anak niya, sabi niya, Panginoon, Panginoon, mayaman po si Jairo. Pero yung life and death yung anak niya, 12 years yung anak niya naghihingalo. That very time, he is very hysterical. Kasi ikaw ba naman ang mawala ng anak? Alam mo, wala nang magagawa yung medisina. Alam mo, wala nang magagawa yung paligid mo kahit pinakamagaling na doktor. Sometimes, inaalaw ni Lord yung sitwasyon natin para malaman mo that there is only one option and He is the way, the truth, and the life. Para ma-realize natin yung John 14:6. In the moment si Jairo nakita niya, wow, ang babae ito biglang bumalik. Biglang may dumating. Huwag niyo na pong abalahin ang guro dahil patay na po ang anak niyo. Sabi ng Panginoon, kung meron kang pananampalataya, muli siya mabubuhay. And you know the story, pagdating doon, in a simple prayer, because of the faith and patience, yung kanyang anak, parang natulog na muli na buhay. Hallelujah. Glory to the name of Jesus. Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah. Galatians chapter 5, verse 20 to 23. When Jesus ascended into heaven, ang sabi niya po, mas makakabuti na ako ay aalis. Sapagkat kung hindi ako aalis, hindi darating ang ipinangako ng aking Ama. Yun ang banal na Espiritu. That's why pinili niyang ibigay yung kanyang buhay para yung banal na Espiritu na ipinangako para sa atin. Okay, remember this. Yung ipinangako niyang banal na Espiritu, as long as you believe in Jesus as your Lord and Savior, amen, as your healer, that Holy Spirit live inside of you. Ang kailangan mo na lang i-rediscover siya, i-explore mo siya, kasi nasa iyo na siya. Pastor, paano mo siya lalo mai-explore? Kasi si Holy Spirit will represent, He is representing the image of God. Amen. Ito po si Holy Spirit. Galatians chapter 5 verse 22.
Espiritu ay pag-ibig, love, kagalakan, joy, kapayapaan, peace, katiyagaan, kindness, kabaitan, goodness, kabutihan, katapatan. Next verse. Kahinahunan, self-control, pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ito. Yan po si Holy Spirit. Si Holy Spirit, hindi po yung nakikita natin ibon. Si Holy Spirit is a fire. Pag ito ang naghari, yung puot, yung galit sa puso natin, maghahari ba? Hindi po, family. That's why the Word of God will consume every stain of unforgiveness, puot, galit. Pag naghari po ang pag-ibig sa atin. Amen, amen. Patient, nandiyan din. Siyam po yan, family. Siyam. Taas ang kamay na mayroong pag-ibig. Amen. Mayroong joy. Yung kasiyahang magsamba sa Panginoon. Alam mo bakit, family? The moment na makaramdam ka ng kalakasan ngayon, kagalingan. Some of you will receive strength, healing. Maglingkod ka sa Panginoon. Because this is the second chance na bibigyan ni Lord. Tandaan po natin yung family. Walang curses na tatagal. Walang mga curse. Ang sakit po, curses yan. Walang mga curse na tatagal. Pag nagkaroon ka ng pusong magsisearch sa Panginoon. Ngayong Sunday, next Sunday, aatin ka ulit. That's part of a ministry. Pagpatuloy na lumalakas ka, bakit sa gawa ito nakakaramdam ako ng kalakasan? And the moment na sinare mo yung testimony mo, this is ministry. Amen, amen. Amen. Now, sino handa na mag-receive ng kanyang miracle? Okay, I say it again. Sino lang handa mag-receive ng kanyang miracle? Okay, shout with me, hallelujah! Hallelujah. Thank you, Jesus! Thank you, Jesus. Praise the Lord! Praise the Lord. Today Today is my day! is my day. Today Today is my victory! is my victory. Today Today is my healing moment! is my healing moment. Today, Today I will receive I will receive what is belong to me. what is belong to me. Year 2024, Year 2024. 3 days more to go. I will finish my race. I will finish my race. Because year 2024 Because year 2024 is the year is the year of God's faithfulness of God's faithfulness over my life. over my life. In the year 2025, And the year 2025. Panginoong Isus, tinatanggap kita, aking Diyos na buhay, tagapagligtas, nagpapagaling. Simula ngayon, ang mga paa ko, gagamitin ko sa aking pagsangka sa iyo. Come out in the mighty name of Jesus. Yan, sa akin. Sige sa akin. Hallelujah! Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, isa pa. Thank you, Jesus!
natin palagi si Sister Lorna na nag-organize para masabihan ko kayo. Ma'am, sako-sako. Ayan na samay. Ayan na. Sa'yo na ako. Hallelujah. Di ba ang iba? Kung nakasip ako tayo kayo. Hallelujah. Kaya natin kayo na. Wow, kaya natin yung natin. Kaya natin yung ang susunod, kasama si Nakaboy. Nakakata. Ulit niya pa iba. Enjoy, Nakaboy. Ini kan sebenarnya oke. Kalau kamu nanti kalau nantinya diberi dulu diberi tahu. Oh, siapa saya yang mana? Saya ini terus. Terima kasih ya. Bisa nice. Terus saya bang, terus saya jujur. Semua. Bisa, bisa. Bisa. Itu ya jangan. Atau seperti. Terima dulu. Terima dulu. Kayo siya nakatanggap? Sino hindi nakatanggap? Yung sumobra ko, meron din tayo mga kapalitan sa Negawan, mga karisiti po sila. Amen. Amen. So, ganyan po, ganyan ginagawa ni Lord. Minsan, pwede tayo maging observant, but be a participator in this last phase. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Okay, everybody, dito parahan sa psychosis prayer. Hallelujah. Father, in the mighty name of Jesus, and the power of the Holy Spirit. Salamat po, Panginoon, sa mga kaluluwa na idinala mo dito, Lord. Salamat po, Panginoon, for every situation and challenges they are facing today. We will give them a chance to develop their faith. We'll give them a chance to love you more. Because every trial, there is a triumph. Every blessing, there is a breakthrough. Every circumstances, there is a breakthrough ahead that in front of us. Para hindi po namin titignan ang aming kalagayan today. Lord, nanamnamin namin ang bawat salitang aming narinig sa mga sandali nito. Na hanggang sa pag-uwi namin, for I hereby decree and declare the spirit of hungerness at uhaw sa puso ng bawat isa will come unto you in the mighty name of the Lord Jesus. In the mighty name of the Lord Jesus. From now on, as you are hunger for the deep things of the Lord, you will never be the same. You will never be the same. In the mighty name of the Lord Jesus Christ. I speak now the angel and to encounter them. Those limitations in the house, I cancel. Sa kanilang pag-alis, I declare the word of the Lord. And Psalms 91, that you will discharge your angels over them to continue their divine calling, their divine purpose. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, declare with me, I receive. I receive Every words every word and declaration by faith, in the mighty name of Jesus. Everybody say amen.